So mga guys, ito po, yun po natin itong Pulse Asia survey, no, na lumabas. Base po sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong December 3 hanggang 7, December 3 hanggang December 7, 2023, tumaas ang approval rating ni Duterte. Sara Duterte po yan ng 1% kumpara sa kanyang 73% rating noong September 2023. Lumitaw din sa survey na bahagyang tumaas ang trust rating ni Duterte sa 78% kumpara sa 75% noong Setyembre 2023. Pumangalawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 68% sa approval rating at 73% sa trust rating kumpara sa September 2023 na 65% at trust rating 73%, no? Samantala, umani ng 49% approval rating at 51% trust rating si Senate President Juan Miguel Zubiri na mas mataas noon sa kanyang mga numero noong Disyembre 2023 na 50% sa approval at 49% sa trust rating. And sa apat na highest officials, pinakakulelat si House Speaker Martin Romualdez na umani ng 39% sa approval rating na bumaba sa 41% kumpara noong September 2023, habang ang trust rating niya ay bahagyang tumaas sa 40% mula sa 38% noong September 2023. Yan. So tingnan natin mga kaibigan unahin muna natin itong kay PBBM at kay Sara Duterte. Mga kaibigan, yung kay Sara Duterte, umiscore ng pinakamataas na approval rating na 74% at trust rating na 78%, no? Sa hanay ng apat na pinakamataas na opisyal. So, pumangalawa nga doon si PBBM, no? Dalawang kaibigan. Touching ako. So, mga kaibigan, tingnan natin kung proportion, tingnan natin siya kung nag-proportion siya, mga kaibigan, doon sa mga pa-survey, no, na nakaraan, no, mga pa-survey tungkol, mga kaibigan, doon sa mga Filipino na kumbaga, mga kaibigan, pumapabor sa pulisiya ng gobyerno tungkol sa foreign policy ni PBBM sa West Philippine Sea. O, dito na. Tingnan natin kung proportion, mga kaibigan. Kasi, sa bawat survey na ginagawa, mga kaibigan, tungkol sa pulisiya ni PBBM, sa foreign policy niya sa West Philippine Sea, lumalabas, mga kaibigan, no, na nung mga una, 50% ng mga Pilipino. Pero mga bandang huli, 68% ba yon ng mga Pilipino, mga kaibigan, ay sila ay umaayon sa mga pulisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. At mas marami ngayon ang mga Pilipino na mulat na ang mata, na ayaw na ng mga pro-China na mga kandidato. At ayaw na ng mga pro-China na mga opisyales ng gobyerno. Kaya ang sabi ko dito, may mali. Hindi ko sinasabi na mali yung mismong survey ng Pulse Asia. Pero ang sinasabi ko dito, mga kaibigan, kasi in the past, consistent na mas maraming Pilipino ang talagang nanindigan na dapat natin ipagpatuloy at dapat nating i-assert ang ating karapatan na sa ating soberenya dyan sa West Philippine Sea. So kung titingnan mo, mga kaibigan, alam naman natin na si Sara Duterte ay pro-China.
pro-communist. At wala siyang sinasabi. Pagtungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, alam naman natin na tikom ang kanyang bibig. Tahimik siya at wala siyang sinasabi. Sabi ko nga mga kaibigan, siguro kahit barilin na talaga, no? Kahit barilin na ng China Coast Guard ang mga fisherman at yung mga natin sa West Philippine Sea, siguro hindi talaga magsasalita yan. Kahit siguro pagpapapatayin na yung mga Coast Guard natin, hindi pa rin magsasalita yan. So, malinaw na mga kaibigan na may mali dito sa pa-survey na ito. No? May mali dyan, mga kaibigan. Hindi ako naniniwala sa pa-survey na to. Maaring, mga kaibigan, ang sinurvey nila ay may mga tao, yung mga tao na pumapabor kay Sara Duterte. Baka ang mga pinuntahan nila ay yung mga tao na talagang pabor kay Sara Duterte. Kumbaga, DDS. Di ba? Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, hindi talaga proportion Sunod-sunod na survey na lumalabas mga kaibigan na talagang marami sa mga Pilipino ang pabor na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Kaya, ang survey na ito may mali mga kaibigan. Napakalaking pagkakamali ng survey na to. Mahahalata mo na dahil sa sunod-sunod na, di ba? Alam niyo naman sunod-sunod na mga pangyayari na palaging red flag si Sara Duterte. Ang dami niyang red flag Red flag niya sa COA, ang dami. Di ba? Na-i-post ko dito mga kaibigan. Na-i-live ko na rin yan. Ang dami niyang red flags sa COA. Siya ay palaging pinupuna ng COA. Kasi maraming mga paglabag ang kanyang opisina. No? Mga red flags. So kita natin dito mga kaibigan, maling-mali. Kaya sino ba ang bobo at tanga na maniniwala dito sa survey na to? Mga kaibigan, wag nyo kaming lolokohin. Kasi, hindi kami ganon kabobo at katanga. Lokohin nyo na lang ang mga DD sheets. Kasi, dati na silang bobo at tanga. Dahil dati na silang na mind condition ng mga DD sheets. Diba? Dati na DD sheets, degonyo, na mind conditioning na sila. Anong sabi kanina ng isang DD sheet? Kailangan killer ka daw. Kailangan killer ka daw para maging presidente ka. Sabi ng isang DD sheets, So, sa kanilang utak, mga kaibigan, meron silang mindset na kapag hindi ka killer, hindi ka pwede maging president. Yan ang kanilang mindset, mga kaibigan. So napatunayan na natin yan na yan talaga ang kanilang natutunan sa kanilang puon. So, sinong maniniwala dito, mga kaibigan? Sino pa ang maniniwala dito sa pa-survey na ito, no? At bumaba pa dito sina Juan Miguel Zubiri, bumaba pa si Speaker Martin Romualdez, na kapag mga kaibigan, mamaya mga kaibigan magla-live ako tungkol dito, no, mga kaibigan, magla-live ako tungkol dyan, no? Kasi kung titignan natin mga kaibigan, pagdating sa performance between Speaker Martin Romualdez and Sara Duterte, mga kaibigan, lagpak sa performance si Sara Duterte. At ang ating House Speaker, ang ganda ng performance niya mga kaibigan. Walang back subject, walang binabalikan. 3 months ahead of time, gawa na lahat, naipasa na lahat ng mga batas na kailangan ni PBBM. Ang 20 LEDAC, naipasa na. Pati yung 17 economic measures, naipasa 3 months before the due date. Ang ganda ng pinapakitang performance ni Speaker Martin Romualdez. Samantalong yung pinapakitang performance ni Fiona o ni Sara Mao, no? Bagsak. Ang daming red flags. Plus the confidential funds.
Kaya mga kaibigan, lokohin nila ang mga bobo na mga DD sheets. Walang Pilipinong maniniwala sa kanilang pa-survey. Dahil kita nyo na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Commentarista. Ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa. At the end of the day, performance doesn't lie. Muli si Admrich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.